Ken! Ken! Satisfied Ken? Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna simula umpisa. Ako nga pala si Kipi, isang OFW sa Japan at nagtatrabaho bilang isang career worker sa isang ospital. At dahil wala akong pasok ngayon, plan namin ng kasama ko na balikan yung pinuntahan namin dating second hand shop at baka pumunta na rin kami ng Nagoya. At dahil wala rin pasok yung isang kasama namin bukas, daanan na rin namin siya. At ito, nakarating na nga tayo sa first destination natin. Ito nga pala yung Kaitori. Marami ring mga mura at magagandang bilihin dito. Pero ito yung lagi naming dinadayo dito, yung mga anime character figure nila rito. Ito kasi yung isa sa mga koleksyon ng isang kasama namin na si Ken. Mas mura kasi rito kumpara sa ibang mga shop. Tapos halos kumpleto lahat ng mga anime dito. Marami rin dito mga rare item na hindi nyo makikita sa ibang shop. Yun nga lang, medyo pricey. Pero worth it din naman kung magko-collection kayo ng mga ganitong item. Kasi syempre, di ba? Isa ito sa mga way para mabawasan yung stress natin sa buhay. Mayroon din sila rito mga car model collection na sobrang detailed talaga. Na kung ano yung makikita mo sa mga totoong sasakyan, makikita nyo lahat sa mga car model collection na to. Meron din sila rito mga vintage at classic na car figure collection na sobrang detailed talaga. Kaso, kung bibili ako ng mga ganitong car figure collection, siguro ang bibiling ko is yung mabibili ko someday. Tapos, bigla kong nakita tong item na to na isa talaga sa pinakapangarap ko. Itong Skyline GTR. Gusto ko sanang bilhin kaso sobrang mahal naman. Almost 500 to or halos 10k pesos sa Pinas. Car model collection pa lang yan, paano na kung totoong sasakyan? Marami rin sila ritong mga parang totoong baril, pero mga airsoft lang yan. Ang gaganda diba? Ang gaganda rin naman ng presyo. Mga rare item din kasi. Dito naman sa hagdan, papuntang second floor ng shop na to. Sobrang daming magaganda at mga murang second hand na sapatos. Tulad ng original na Jordan na to. Magkano lang yan sa pera natin? Almost 1,000 pesos lang yan. Original yan. Used but not abused. Konting linis lang yan mga idol. Tulad ng original Kyrie Irving na sapatos na to. Mukhang bago pa rin talaga. Oh, 3,000 yan lang. Diba? Almost 1,000 pesos lang din sa Pinas yan. Kung pang daily game mo lang din naman gagamitin, hindi na masama yan. Kaysa bibili ka ng mga OEM na halos kapresyo lang yan na hindi naman original. Sobrang daming magaganda rito mga idol. Ayun nga lang, pagganda ng quality at paghalos bago pa, pagtaas din ng presyo. Kagaya ng item na to, 6,000 yan lang or halos 2,000 pesos lang sa atin. O diba, mukhang bago pa. Kaya kung wala kang malaking budget para sa mga sapatos or mga bagay na gusto mo, try mo munang pumunta sa mga ganitong lugar. Baka sakaling nandito yung mga hinahanap mo. At ito, nabudol na naman yung kasama natin ng anime figure na Jujutsu Kaisen na kinokoleksyon niya. At di na rin kami nagtagal dun, pumunta na agad kaming Nagoya. Di pa rin namin alam kung anong gagawin namin sa Nagoya. Si Batman na lang ulit ang bahala pagdating ng Nagoya. Ang nasa isip ko lang sa mga oras na to, basta kakain kami kahit saan kasi nagugutom na rin ako. Pero bago kami kumain, ipapasilip ko sa inyo kung anong meron dito sa Nagoya. O diba, ang ganda ng Nagoya. At dahil sa sobrang lamig, naninigas na ang mga daliri namin at napabili na lang kami ng mainit na kape, pampawala lang ng lamig. Kung hindi siguro ganito kalamig, baka mas marami pa kaming napuntahan dito. At medyo nagugutom na rin kami kasi ang huling kain pa namin ni Ken is breakfast pa. Kaya napag-usapan namin na sige, kahit saan na lang, basta may mainit na sabaw. Tapos nakita nga namin tong ramen na to.
Mukhang masarap naman at saka medyo mura lang siya. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pumasok at mag-order. At syempre, dahil sobrang lamig ng panahon, ramen agad. Tapos dai ramen. Tapos order tayo ng isang rice para busog na busog agad. Kasi medyo nagugutom na talaga. Tapos check out na natin yung order. At di naman nagtagal, dumating agad yung order. Sa unang tingin ko pa lang, parang nagsisisi na ako. Kasi hindi mukhang masarap. Pero syempre, sabi nga nila, don't judge the book by its cover. At dahil nga gutom na rin naman kami, confident kami na kaya namin ubusin to. At wala nang intro, wag na nating patagalin to. Unang subo. Sinasabi ko na nga ba na tama ang hinala ko. Hindi nga masarap at hindi ko na nga naubos. Hindi naubos ni Senpai at lalong hindi naubos ni Ken. Gutom na gutom pa naman kami. That is like Ken. Sumakit na nga ang tiyan namin kakatawa paglabas ng ramen house kasi epic fail talaga. Iba yung ina-expect namin na lasa dun sa nalasaan namin. Hindi na ako makapaglakad na pahit. Pinipilit ko lang alam eh. Nadalunok ko ng medisip, inom ng tubig. Tapos yung pahit po tayo mawala yung mga nagtaan. At bigla na nga lang kaming napauwi ng masama ang loob. Minsan na nga lang ang makatikim ng ramen ay sumablay pa. Ay mas masarap pa ang luming Batangas eh. Napa-order pa ng rice tapos hindi naman pala masarap. At habang kami ngayon naglalakad papuntang Eki ay may nakita kaming kainan halos kasing presyo laang nung aming binayaran doon. Ay mas mukhang masarap pa ito. Talaga namang nakakalungkot. Napauwi tuloy nang wala sa oras. So paano? Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. See you next vlog.